YouTube creator ka ba? Isa ka ba sa mga nalilito kung ano ibig sabihin ng COPPA? O yung tinatawag natin na Child Online Privacy Protection Act. Ito ba ay rules ni YouTube? O isa itong batas sa Amerika na ginagampanan ni YouTube? Marami na bang nakakaintindi nito o nalilito ka? So, kung isa ka sa gusto maunawaan ng gusto tungkol sa bagay na to, tara na, pag-usapan na natin. Ayan, welcome back to my channel. This is Dadrick again talking about the reality of life. So, kung bago ka sa channel ko na to, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating usapan, don't forget to click that subscribe button below and hit that bell, and don't forget to click all so you'll not miss any new updates from me. Ayan. Promotion na naman, parang yung topic natin last time. Siyempre, para di mo makalimutan. Okay, so going back to our topic. Ito kasing Child Online Privacy Protection Act, marami kasi yung nalilito. Simple lang naman sabi nga, as a YouTuber, dapat alam mong kalkalin yung settings, hindi yung basta ka lang upload ng upload. Then biglang-bigla, marami na rin namang mga bago, no, na mga YouTuber creator na tinatawag, ang nadisgrasya yung mga channel because of their own contents. Hindi lang yung mga tinatawag nating re-upload, hindi lang yung mga kung ano-ano na dahil na strike or something. Ang pinaka-biggest part kasi dito is regarding how you comply with COPPA. So, tulad nga na nabanggit nga natin, ano ba ang COPPA? Ang COPPA kasi tinatawag na Child Online Privacy Protection Act. So, may mga tinanong na rin kasi ako, pagkakaintindi kasi nila tungkol sa COPPA, it is a rule of YouTube. Gusto ko lang i-clarify, no? COPPA is a federal law. It's an act na ginawa noong 1998 no, sa US. Okay? So, para maunawaan natin, bibigyan ko kayo ng certain clips na sabi nga, hindi nyo naman kailangan masyadong basahin, but you can pause to read, and mostly I will put those links dito sa ating description box para kayo na mismo yung mag-search. Sabi nga, hihimayin natin siya isa-isa. Pero hindi ko naman kailangan masyadong maging broad kasi better for you to understand things kung ikaw mismo yung magre-research. Everything will not be served in a silver platter kung yun na laging inaasahan ng iba. Kasi kung lagi ka nag-aantay ng ganun at ang nakakausap mo rin lang naman, yung mga tao na sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ni ganun. I call that rumors, no? Yung natawag natin na chismis sa Tagalog, no? Na nag-create ng panic or tawag natin dito is misinformation na ibinibigay sa iba. So, marami ang nami-misinform regarding this situation. Kung paano ba masasabi na yung channel mo ba is dedicated for children or not. Kasi, yan yung mga factor na kailangan nating tingnan sa bandang dulo. Kaya sabi ko nga, huwag kang lalaktaw para maunawaan mo ng husto. Kasi pag laging nagmamadali, katulad na lang yung ginagawa nyo sa sub to sub na madali ng madali, dadalo ka ha, pipindutin mo agad yung ano. Sinabi ko na before, I have that kind of video na magkaiba yung rationable ng algorithm sa pagbabasa if you are a YouTuber viewer or a YouTuber creator, which is the sub to sub is being. Kaya sabi nga, wag laging nagmamadali. It's better to understand things fully na ibibigay ko sa inyo yung pagkakataon to read the details properly. Okay? So, eto siya. Yan. So mostly, kung nabasa nyo, sabi ko nga,
The link is on the description box natin, no. May pinaka-factor kasing binabanggit doon is especially yung privacy ng kabataan. No, doon muna tayo sa COPA Act, no. Yung tinatawag na how you collect the details ng mga bata. Yung pangalan, tirahan, edad, etc., etc., etc. So either yung content mo is in-announce mo ng buo yung pagkakakilanlan ng isang bata, especially 13-year-old below according to the United States law, no. Magbabago kasi yan depende doon sa adaptation ng isang bansa according to sa kanilang tinatawag na level na ibinibigay. Pero doon tayo sa batas because batas nila yan. So sabi nga, ang YouTube platform is shown worldwide. Okay? So yun yung mga bagay na kailangan mong maunawaan na gumawa ka ba ng video, in-expose mo ba yung bata, ini-inform mo ba lahat, nakadirect ba doon sa channel mo yung tinatawag na pagkakakilanlan nung na pinanonood, or yung channel mo ba is gathering details of the viewers. Kasi may mga tinatawag tayo na mga klase ng viewers, yung tinatawag natin na mixed viewers, no. Yung tinatawag na mixed viewers kasi is directed siya sa bata. Pwedeng manood yung magulang para ma-check yung pinanonood ng bata, o yung tinatawag nating general. Yung general naman kasi is pwedeng mapanood ng bata but hindi siya intended para sa bata. So yung general viewer at yung mixed viewers. So magkaiba yung klase ng viewers. Yung mixed viewers na tinatawag is intended para sa bata na manonood. Pero syempre, tayong magulang, pwede natin checkin, pwede tayong manood para malaman natin ano ba yung pinanonood ng ating mga anak. And the general naman is the one na intended naman doon sa mga kaya nga naglalagay tayo, may paliliwanag natin later yan kung pangbata ba or not yung content natin. So para maunawaan ng gusto, ano ba yung pagkakaiba or kung bakit ka may choices. Okay? So yun yung nagiging factor Nagko-collect ba yung video na para bang may hello children, di ba? Ilagay mo yung detalye mo diyan, yung some scammers kasi are doing such thing para ma-attract yung bata, yung makulay na para bang mga yung palabas is pambata na na-show before na nandoon naka-line up doon like yung mga Peppa Pig, yung mga kung ano ng mga cartoons or yung mga learning things. Tapos biglang pumasok yung para bang ini-invite yung bata na hini-hypnotize yung bata or bine-brainwash na mag-suicide or something. So yun yung iniiwasan. Kaya pag may nakita kang ganun, kailangan mo siyang i-report sa batas. No. You can report it directly to YouTube to communicate directly with the law enforcers na nangangalaga ng karapatan ng mga bata. So yun ang dahilan ng COPA. Sabi ko nga hindi ko masyadong pwede pang ipaliwanag ng tuloy-tuloy ng buong buo kasi masyado naman itong mahaba-haba yan pagka binuksan nyo yung link na ilalagay ko doon sa baba. Diyan nga sa ating description box. So yun yung mga factor para malaman mo as a content creator kung ina-align mo ba yung content mo na pambatang viewer. So sila yung main audience mo na tinatawag. So ano ba yung content noon, 'di ba? Tutorial, educational, fun, and etc. Which is na dapat kung may mga actors doon sa videos mo, kaya nga 'di ba sa mga artista makikita nyo, iba yung screen name at yung tinatawag natin na totoong pangalan, yung totoong buhay na pangalan, no. So sometimes medyo may mga artista pa nga na kunyari nagse-celebrate ng birthday but it's not actually their birthday. No, sometimes yung birthday na ina-announce is birthday nila nung pumasok sila sa showbiz. Ganyan kasi yung mga act na iniiwasan ng COPA, especially doon nga sa pribadong buhay ng mga bata. Ngayon, as a content creator, anong kinalaman ko naman kung wala naman akong ginagawang ganon? So, may mga issues kasi sa atin as YouTube creators na ito nga, nagkagulo nga doon sa timing na sinasabi na yung COPA is batas daw ni YouTube or rules ni YouTube. To understand it clearly, si YouTube nagko-comply sa batas. Kaya niya inilagay yan dyan para makasunod ang lahat. Do you know that YouTube pay around $175 million because of the contents na meron ang YouTube platform before nang dahil sa mga pambata at sila ang nademanda? Ayan. Mababasa nyo lahat yan dyan sa link na inilagay natin at yung pin-under natin na slide. Sabi ko nga, hindi ko na masyadong pwedeng gawin masyadong slow motion
dahil uubos naman masyado ng oras ninyo. So if you're willing to learn, you have to click the link na nasa description below para maunawaan ninyo kung mahilig ba kayong magbasa, mahilig ba kayong mag-research to understand more. At kung sasabihin ninyo, after na magbasa kayo, sasabihin nyo, mali ako. Ayan. Ganun lang naman kasimple yan eh. Kaya nga sabi ko nga, ikaw ang umunawa, baka iba, magbabasa tayo, katulad na nabanggit ko na nakaraan, iisa yung binasa natin, pero magkaiba tayo ng interpretasyon. So, it will be better for you to understand things if you are willing, to learn further. Okay. Ngayon pupunta naman tayo doon sa nakikita natin pag nag-upload tayo ng COPA na nakalagay ba nung nagpa-follow ba sa COPA yung ina-upload mo. So, may makikita ka dyan na ganito. Ayan, yan ang tatlong nakita nyo, di ba? Yan yung tatlong choices na madalas mo nakikita pag nag-upload ka. Kung para sa bata ba or hindi para sa bata, or magde-decide ka pag nag-upload ka, i-check mo yung content mo kung para ba sa bata. So you have the choice. Ngayon, paano mong i-declare kay YouTube na hindi pambata ang content mo? Ito yung mga dapat mong sundin. No. Kung wala kang ginagawa na para sa pambata, especially if you're talking about politics, finance, how to be rich, etc., etc., if you can see most of my content, generally most of my content is not intended for children, for them to understand my contents. Pero sabi ko nga, hindi maiiwasan na mapanood ng bata sa YouTube ang aking mga content. So, on that part, hindi ko na yun pwedeng saluhin dahil kasalanan na yun ng magulang kung pinababayaan niya na maghapon nasa slide ng slide o swipe ng swipe or scroll ng scroll sa YouTube ang anak nila. Diba? Pero nakadeclare yan in a general factor, ang channel ko is not intended for children. Kaya nakaklik ako doon sa pangalawa. Then, other things na para maintindihan ng gusto, may about yung ating channel. Diba? I-describe mo ano ba yung mga topics mo. So, doon pa lang, wala akong nakalagay na intended to sa bata. Kasi hindi ko naman ini-invite yung mga bata to understand when I'm making that reaction videos in politics eh. Or if I'm talking such things regarding how we will be rich. Or ano yung mga bagay na dapat nating alisin sa buhay natin para tayo maging masaya. Which is will be need ng kailangan ng proper age to understand those things. Or even the segment straight from the heart talking about all those miseries and sorrows or inspirational stories na pinadadala ng ating letter senders. So, yun yung mga kailangan mong intindihin eh. May mga alignment dyan na sunod-sunod na kailangan mong intindihin pag nag-upload ka. And sabi nga ni YouTube, number 1, marami kasi nag-i-issue na sinasabi nila na huwag mong isasama yung anak mo sa video. Bawal yan. Huwag mong igaganito. Bawal yan. Wag mong ganito, wag mong i-approach yung bata, bawal yan, mapapalo. Kaya mapapalo, hindi ko talaga maintindihan kung anong palo ba gagawin ni YouTube eh. May strike ka ba? Or, kasi walang clarification eh. Ano yung mangyayari sa channel mo? Kasi sabi ko nga, pag sinabihan mo ko ng ganun, anong reference, clarify it, give me an assurance na mali yung ginagawa ko. Kasi kung wala ka rin lang naman maibibigay sa akin, I will not listen to you. Kasi unang-una, sabi ko nga, it's just kumbaga sa basketball, plop, pumito yung referee, pero plop, ganun lang, di ba? So, kung titignan mo, ano ba yung mga binabawal? Ayan, meron na naman tayo papakitang slides, nakikita mo dyan yung tinatawag na guidelines ni YouTube, no? Especially the child safety. Ayan. Ano yung naka-content dyan? Meron din yan link sa baba para mapanood ninyo yung video galing sa mga insiders. Para maunawaan ng iba, kung hindi nyo pa napapanood yan, better to see this one nang maunawaan nyo ng gusto. Okay? No, ano yung mga examples? Ito ang mga examples na binabawal ni YouTube sa content mo pag may kasamang bata. Ayan. So, nakalagay dyan, ang sinasabi niya, the example things are yung mga misleading family content. No? Yung mga tinatawag na sexualization of minors, harmful or dangerous acts involving minors, infliction of emotional distress on minors, exposing minors on mature themes, simulating parents' abuse, coercing minors, violence, misleading family content, sexual themes, violence, obscenely or others mature themes, blah blah blah, cyberbullying, etc., etc., etc. Ayan. So, nakita nyo, di ba? Yan yung mga ibinibigay na guidelines ni YouTube na huwag kang mag-upload ng ganon. Nasabi ko nga, nag-LS ka,
Then kasama mo yung bata, hello, hello, sasabihin ng bata. Nasasaktan ba yung bata? Hindi. Nandoon ba yung nanay? Nandoon ba yung tatay? Yes. Bawal ba yun? No. Pero kung yung bata, binibidyo mo, at walang nag-a-attend na parent, like naglalaro halimbawa ng paputok or may hawak-hawak na matalas, das dalawang bata nag-aanuhan ng kutsilyo, you cannot upload that one sa content mo, sa content sa YouTube dahil sigurado bawal 'yan. Then, lastly, makikita mo diyan, ayan sa slides na naman ilalagay natin. Ayan, makikita niyo diyan sa bandang dulo. Hindi ng YTA or na YouTube algorithm para i-determine niya kung ang channel mo ba pambata or not. Ikaw mismo as a YouTuber should be responsible regarding sa ina-upload mo. Na i-declare mo nga, kaya nga pinade-declare sa'yo eh. Ngayon, pag may nagreklamo doon sa content mo na nakalagay siya hindi pambata, tapos na-check nila yan regarding doon, may magpa-plug kasi yan eh, may magre-report or something, tapos ima-manual review yan. Oh, just like what happened do sa ilang videos ko. Nakalagay naman siya pero hindi ko in-opt na 18 below. No? Kasi nga sabi nakakaintindi na rin naman yung mga 15 years old or something. So, my bad, maybe. Then, I got a message from YouTube, an email na i-declare nila na yung topic ko is 18 plus. So, wala namang problema. Wala naman akong strike, wala naman akong ano. So, nagkaroon ng manual review. So, sa mga ganung bagay, walang problema. So, yung iba na sinasabi kong may mga harsh na nangyayari, tinanggal ko siya dun sa 18 below can watch. Ganun lang naman kasimple yun eh. So, sabi nga sometimes we learn our own mistakes because we will not know the truth if we will not learn the mistakes na nagagawa natin sa sarili natin. It's, as a YouTube creator, kailangan nga, sabi nga ni YouTube, kailangan responsible tayo sa pag-upload ng ating mga videos. That's why sabi ko nga, hindi ko masyadong pahabain ito. Andyan yung mga slides, pinakita ko sa inyo. So that will be on your own para maunawaan ng gusto. At nandiyan yung mga link sa baba para naman kayo mismo ang magbasa. Okay? So, yun lang. Ang lang ang gusto kong linawin, na katulad na sinasabi nga ng iba, marami na rin naman akong natanong, marami na akong nakausap. Ang pagkakaintindi nga nila sa COPPA, recap lang tayo, okay? Ang pagkakaintindi nila sa COPPA is rules ni YouTube. No. COPPA is a federal law. It's a federal act, no? Created in 1998 in the US para sa proteksyon ng mga bata sa yung online privacy na tinatawag. Then, nag-incline ng system si YouTube regarding especially sa children's safety or child safety na tinatawag, incline doon sa batas ng COPPA para i-inform ang mga creators na hindi ka pwede mag-upload ng ganito, ng ganyan, ng ganoon. Especially kung nagpapakita nga ng mga nabanggit nga natin example kanina, endangerment ng bata. Pero kung nag-upload ka ng content as a family vlog, at kasama mo yung anak mo, even yung sanggol, hello, pinibidyo, walang problema yan as long as hindi mo sinasaktan yung bata, hindi nagngangangal yung bata na magiging feeling ng nanonood na minamaltrato yung bata or something. Anything that harms the child on the video is not allowed for you to upload. Or even nagla-live stream ka, sabi ko nga walang problema. Isama mo yung bata dyan, say hi, hello, hello, diba, babati sila, diba, hello, baby, kumusta ka na, diba? Kaya pero sabi nga, when you do that, sa mga nanonood, the only thing is, taga saan ba kayo? Ang cute ng anak mo, you don't have to specify anything regarding your whereabouts, the full name of your son, or your daughter, or anything kung ilang taon na. Yun ang mga tinatawag na kailangan mong pakaingatan bilang parent as a parent YouTuber at the same time. Hindi mo kasi pwedeng i-declare kung nasaan kayo kasi yung pribadong buhay, lalo na nung bata, is ini-expose mo sa napakaraming tao. Kaya ingat ang kailangan upang ma-determine, hindi ma-determine ng kahit sino, bigla kang i-report na ito, ini-endanger yung anak niya. And you can be reported, katulad sa Pilipinas, yung tinatawag natin na bantay bata. The bantay bata will incline on that law dahil nga yung YouTube ginagamit natin sa Pilipinas. So meron din naman tayong child protection law sa Pilipinas. It can be inclined on that pattern kasi nga yun yung susundin nila pag may nagreklamo. So generally magdudugtong-dugtong yan kasi nga sabi nga in every state may kanya-kanyang batas na pinatutupad. But the international law regarding using the platform, the local law will incline on that para
proteksyonan ang karapatan ng bata. Okay? So, sana nabigyan natin ng linaw ang bagay na to. Dating gawi, katulad nga na sinasabi ko, may nabasag na naman tayong fake news dahil marami nga kasing mga tao na nagdadala ng kung ano-anong kwento inside YouTube world na hindi ko maintindihan ano ba talagang dahilan nila o naiintindihan ba talaga nila yung sinasabi nila. Sabi nga, bago ka magdadaldal dyan, magbasa-basa ng konti. Kaya nga pinababasa ko sa inyo yung mga slides dahil baka biglang-bigla magkamali ako ng pagdadaldal dito at hindi naman ako nagdadaldal ng hawak-hawak ko yung reference dahil kung titignan ninyo ang aking computer, ayan, ang haba nung kailangan kong basahin at ni-review ko muna ulit siya. Even I read it before for how many times on the time of my life in YouTube na lagi ko siya nire-review dahil baka may bago. Pero wala naman. So same as is, no? Kaya nga lang, sabi ko nga, when I declared nabanggit ko nga kanina na it is an error of me, my bad, na hindi ko kinlik na 18 below, na dapat 18 plus. Dahil sabi ko nga, exposed is a story in the Philippines with lahat ng mga item, yung mga binatilyo is exposed. They even created crimes. Alam natin yan. So, para nga maunawaan nila yung nangyayari sa mundo. But, according to the rules, they want it to be set as 18 above. So, out na ako doon. So sabi ko nga, wala namang strike sa channel ko, and I will be fine. Wala namang problema doon eh. Kahit tanggalan pa nila ng ads yun, wala rin namang problema sa akin. Right? Hindi naman ako nandito sa YouTube para sa magpayaman. Nevertheless, bukas 1 million mahigit na yung aking subscribers. Umabot ako ng 10 million in an instant. Ibang usapan na siguro yun. Baka sasabihin na, ang laki na pala ng kikitain mo. But for this time, I am just enjoying here, sharing thoughts and things and informations from you with the proper reference para basagin nga yung mga misleading information na kumakalat, especially dito sa YouTube. So, nabanggit ko na naman yung dapat ninyong gawin. Kung may mga bata sa bahay ninyo, hindi nyo sila kailangan ipagtabo yan kasi pag lumapit yung bata sa iyo at pinagtatabuyan mo yan, it can create an abuse act. Kaya mas better na hayaan mo lang yung bata to be with you instead na ipagtulakan mo at nauwi sa nag-inarte yung bata, nasigawan mo, umiyak yung bata, mas magkaiging problema pa. Especially sa mga nagla-livestream or kasi pag nagbablog, pwede mong ikat yun eh. Right? Okay, again, maraming salamat sa inyong lahat. This is Dadrick talking about the reality of life at sana meron na naman tayong panibagong natutunan. I hope this one helps, no? And mega shout out to all my subscribers and thank you very much to my new subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to click like, leave your comments below, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you'll not miss any new updates from me. Ayan. So, before I end this one up, sa muli, itinatampo ko ang ating mga little warriors sa sinusuportahan ng aking channel. Paulit-ulit ko lang sila ipapakita sa inyo upang yung makarating ito sa mga may ginintuang puso na maghahanda o nais magpaabot ng tulong sa mga bata. Andyan ang kanilang Facebook page na aking ginawa. You can direct your donations to them kung yun ang ninanais ninyo. Sabi ko nga, ikalkalin nyo lang yun, scroll nyo lang yung page, nandoon lahat ng mga detalye ng bawat magulang kung paano nyo sila tutulungan ng diretsyo. And yung ating T-shirt for a cause project. And I just wanted you to request na sana masuportahan nyo rin ang mga tao na na-involved to support my channel regarding this advocacy, my valued members. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kung nasaan panig man tayo ng mundo. Sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ingat. Again, this is Dadrick talking about the reality of life, and as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Ingat. And to my family, Mommy, I love you so much. To my 2 kids, Dex and Tracy, I love you guys. Ingat. God bless us all.